Hello po mga kababayan, si Dante Marapilla. So sabi dito sa balita, si Sara tatakbo na naman sa Supreme Court. What? Sabi ko sa inyo, talagang taranta si Sara Duterte. Tama yung ating mga analysis, discussion. Napaka lakas ng kaso laban kay Sara Duterte. Kaya kahit may ano siya, may 16 na magagaling na mga abogado, battery of lawyers, naduwag mga kababayan, pati si Sara, naduwag na humarap. Puro palusot lang ang ginagawa. Hindi nila kayang i-engage ang mga ebidensya. Kaya technicalities na naman siguro yung plano. At yung mga dalawang abogado ni Sara, nagpa-press con kahapon, si Atty. Sison saka si Michael Pua, na imbis sagutin sa harap ng congressional hearing ng Justice Panel, pinili nila na magpa-press con para i-accuse yung panel na ang constitutional niya, yung ginagawa na ninyo ang constitutional kasi nagkakanda kayo ng mini trial. Nagakuha ng palusot na naman mga kababayan para makaiwas. Ayan ang sabi dito sa balita ng Philippine Star. Sara Duterte camp eyeing to take impeachment to Supreme Court anyo. Yan Katigan ulit kaya sila ng Supreme Court? Vice President Sara Duterte's defense team signaled Wednesday it is open to challenging the House impeachment proceedings before the Supreme Court as it insists the Justice Panel's decision to issue subpoenas in compel witness testimony an unconstitutional exercise of power. Yan yung sabi ni Michael Pua sa Atty. Sison sa press con kahapon mga kababayan. So sabi dito sa balita, lawyer Michael Pua, who is a spokesperson in himself, part of Duterte's team of lawyers, said a Supreme Court petition is always a possibility. Though he declined to say when or whether they would file one. Kasi pati si Michael Pua, mga kababayan, may dumi ang kamay. Kasama siya doon sa opisina ng Office of the Vice President. Dapat nga witness siya, mga kababayan. Pero sinama sa defense team ni Sara Duterte, non-reading mga kababayan ng Congress, ni panel member Terry Ridon, pamamaraan para hindi maipatawag as witness mga kababayan. Kasi maraming alam itong si Michael Pua. Remember? Kasama siya sa inimbestiga ng Committee on Good Governance ni Joel Chua. Hindi po hindi makasagot ng diretso, puro pag-iwas. Iwas pusit. Yun ang mga ginagawa nila. Pag ang tao po guilty, iiwas siyempre. Tama? Ganon lang yun. Kasi pag hindi ka guilty, engage mo ng harap-harapan. So sabi dito, yet Pua himself said he would comply with the subpoena the committee issued for his testimony today as former spokesperson of the Department of Education under Duterte's leadership. Sabi niya, our job as lawyers is to protect the client in the rights of the client against harassment in all of these kinds of things. Harassment? Walang harassment mga kababayan. False accusation. Mahilig sila na mag-akusa ng kung ano-ano. Tinatanong lang, harassment na. Di ba? Kahit yung SDO si Acosta, nanginginig siya para palabasin na iniipit
hinaharas. Walang harassment. Kaya sabi ni Jinky Luistro, bakit ka niya nanginginig? Bakit ka niya natatakot? Hindi naman niya ako nagtataas ng boses. Nagsisinungaling kasi. Ano? Sa Costa, ano po ba ang nararamdaman nyo? Of course, I'm concerned about you. Ano po yun? Nanginginig po, ma'am. Nanginginig siya. Hindi man tinatanong lang. Sa nanginginig, ano pong nararamdaman nyo? Hindi naman po ako sumisigaw. Kasi po, Mahilig sila gumawa-gawa ng kwento. Harassment daw. Si Pukoy Villamin, Ah, si Grace Piatos po. Kasi Grace po, Piatos. si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipirma. Nag-base na lang po ako sa sinaol sa binalik niya sa akin. Na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, I hope Tawag pa sa kanya, ma'am. Kung sinasabi niyong ginawa ni Colonel Chica, yun po'y trabaho niyo as a special dispersing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am. Boss niya si Sarah. Kay Sir La Chica, ma'am. Ngayon mga statement na gano'n ni Michael Poa na harassment. Walang harassment. Para yung akusasyon nila, mga kababayan sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, na kidnapping, kinidnap daw si Digong. False accusation. Walang kidnapping kay Digong. Dito din, walang harassment na ginagawa yung Congress. Tinatanong sila, dapat sagutin nila ng maayos. Tama? Kasi yung nakataya dito, yung pundo ng bayan. Yung pagtatanong sa kanila, mga kababayan, tinatrato nila ng harassment. Ayan, ang hilig nilang gumawa-gawa ng kwento. Our job as lawyers is to protect the clients in the rights of the clients against harassment in all of these kinds of things. And right now, what we are saying is that it's always a possibility. Powa said at the press conference, when asked about the possibility that challenged the proceedings before the High Court, the panel issued subpoenas for the statements of assets, liabilities, and net worth, ordered the NBI to produce records from its investigation, offered threats, and approved rules for receiving evidence. The defense team sent a letter the day before objecting to the proceedings. So gagawa-gawa sila ng mali. Si Sarah nagbanta. Pagkatapos ayaw maimbestiga. Harassment ang tawag nila. Yan ano yung ginawa nilang pagbabanta sa ating Pangulo. Di ba? Palampasin na lang yung kanyang masasamang ginawa. Kasi pag inimbestiga, sinobpena, mga kababayan, yung mga dokumento, ang tawag na nila harassment. Ganon ka-entitled, mga kababayan, yung mga Duterte. Pwede na nilang gawing lahat, pati yung AJK. Pero pag inimbestiga, kidnapping na, harassment na. Saan ka pulutin na ganyan, mga kababayan, na mga argumento? Nagpapabiktim na, sila na yung hinaharas. Yung mali na, yung ating gobyerno na nag-iimbestiga. Di ba, mga kababayan? Tapos, sabi, ang constitutional daw, ang ginagawa ng Congress, yung authority to investigate sa isang impeachment case at mag-file ng impeachment, sa Congress po yon. Di ba? Napakalinaw. Yan ang sabi dito, constitutionally, the House has the exclusive power to initiate impeachment. But only the Senate can try and decide the case, issuing subpoenas, examining witnesses, and compelling the production of documents, Duterte's lawyer said, are incidents of trial, and the committee has no authority to conduct one. Walang trial na ginagawa po. Hearing yon.
Kasi ni-require ng Supreme Court kasi nagpetisyon kayo. O, di ba? Yan ang sinasabi dito ni Atty. Sheila Cesar. However, with due respect, the Constitution vests the authority and power to conduct trial solely in the Senate. And this is clear and explicit in Section 3, Paragraph 6, Article 11 of the 1987 Constitution, which, as you know, states that it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. The Constitution is thus clear, and it is only the Senate that can conduct trial in all cases of impeachment. Ang tanong natin, bakit hindi ninyo yan sinabi personally? Dapat nag-attend kayo with Sara Duterte para nailagay yan on record. Sa ginawa ninyo, press con. Para may rebuttal doon sa inyong mga argumento. Iniiwasan ninyong engage yung bakit natatakot kayo? Di ba mga magagaling kayong abogado? Bakit umiwas kayo to engage the Congress with Sara na maisog? Doon sana ninyo yon sinabi, hindi sa press con para nasagot kayo ng maayos. Malinaw na pag-iwas, mga kababayan. But, pasasaat masusukol kayo kahit gaanong iwas ninyo. And the proceedings will continue with or without your presence. Ang importante doon, on records, binigyan kayo ng pagkakataon, in-invite kayo, that's on record. Para wala na kayong rason. Yung una, sabi ninyo, hindi kayo binigyan, sabi ni Sara, ng due process kasi mabilis yung pagpirma. Inakyat agad sa Senado for trial. Hindi daw binigyan. Technical nila. Kaya sabi po ni political analyst Ronald Llamas, when Congress impeached Sara last year, she went to the Supreme Court saying she was not given due process. Her side was not heard. Now Congress is hearing new impeached raps versus her. Sara was asked to attend to air her side. Ayaw. Bias daw. Puro palusot. Ano ang hatol ninyo? Tama. Malinaw. Puro palusot. Binibigyan ng due process. Yung mismong hearing na ginagawa sa Justice Committee panel, mga kababayan, is giving Sara the due process. Di ba? Kaya siya personally in-invite kasama yung kanyang mga abogado. Pero siyempre, ang tatanungin mismo siya yung respondent eh. Yung abogado mag-assist lang. Yun ang base sa rules. Doon sila natatakot kasi sigurado mahuhuli sa bibig si Sara. Kaya iniiwas nila yung strategy, parang si Digong. Iniiwas mga kababayan ni Kaufman si Digong sa mismong trial kasi aamin. Si Sara, kung hindi man siya umamin, masusukol siya sigurado. Kasi until today, hindi niya masagot si Kokoy Villamin at saka si Piatos. At yung pagbabanta niya, mga kababayan, paano niya yun babaliktarin na no joke, no joke? O, di ba po, mga kababayan? Puro palusot. At tatakbo, sabi, ang indication, tatakbo uli, pasasaklolo sa Supreme Court si Sara Duterte. Pero may magandang analysis dito. Si former Dean, Mel Santamaria, mga kababayan. Maganda yung advice, mga kababayan, ni former Far Eastern University Law Dean, Mel Santamaria. Pakinggan po ninyo. Yan, sa interview ng Billionaire News, mga kababayan. Pero if you ask me, dapat siyang umattend. Alam mo, sinasabi na iba, Pinky, it's a numbers game. So parang sigurado namang matatalo Si sila Pinky, at iaakit Web, yung sa ating nag-interview. Korte Suprema. Pero what's the reason? What's the purpose? Anong halaga ng pag-attend niya?
Tatlong bagay. Okay. Legal, PR, at practical. Yung legal, kung hindi ka attend at magpa-participate, anong kay mo para umakyat? Sasabihin ng Korte Correct. Suprema, ano sinasabi mo? Hindi ka naman umattend eh. Correct. Bakit mo sinasabing walang due process? Because there are two kinds of due process, substantial and procedural. Sa procedural pa lang, hindi ka na umattend. So hihina ang kanyang laban sa Korte Suprema. Hihina yung laban niya sa Korte Suprema. Kasi sabi niya, walang due process. Ngayon, binibigyan ng due process, hindi siya nag-attend. Saan na pupunta? Bakit pa siya papaboran ng Supreme Court na itong ginagawa ng Congress, mga kababayan, ng Justice Panel, ito mismo, consequences ng petition nila sa Supreme Court na dapat bigyan ng due process, the right to be heard, binigyan ng due process, the right to be heard, in-invite si Sara. Pero dapat si Sara, hindi yung abogado lang. Kumbaga, si Sara at yung mga abogado. Pero hindi basta pwedeng magsalita yung mga abogado. Ang mga abogado, mag-assist lang kay Sara Duterte para walang self-incrimination. Ang magsasalita mismo, mga kababayan, si Sara mismo. Takot na takot mga kababayan humarap kasi kahit may assistance ng abogado, si Sara Duterte, kung ang sinasabi niya kasinungalingang, mabubuko at mabubuko, kaya umiiwas siya. PR. Well, basta umattend siya doon, he is talking to the people. At he could maintain that, that angle of, this is just a political persecution on me. Pwede niya talagang i-continue yung narrative na yon. Yan yung PR side. Pero yung practical side, remember, this is a dress rehearsal sa Senate. Dito nyo makikita yung mga witnesses na ipepresent rin sa Senate. But at a lower stake environment. So pwede siyang mag-liberal ng konti siya, kahit ano pwede niyang gawin. Pwede siya maging uncautious sa pag-attend niya dyan. At makikita niya ngayon kung anong kakulangan nila at kung ano ang kalakasan nila. Pero kung hindi siya attend doon, if you will not take the risk, walang mangyayari. So, legal, practical, at saka PR, iyon ang advantage niya. No? Kaya pag mahirap na paboran na siya, kahit marami sa mga nandun, mahalata na. Karamihan sa mga justices, appointee ni Digong, mahalata na masyado. Sana anya lulugar. Di ba? Kaya ginagawa yung hearing ng Congress purposely to comply with the Supreme Court ruling dahil sa konsekwensya yon ng petition nila. O, di ba po? Ito pa, pakinggan ninyo, mga kababayan. Hindi pwede yun. Kasi ang clarificatory question on a personal note, maaaring hindi alam ng abogado. Yan dapat daw Kaya mag-attend talaga si preliminary Sara. investigation, even in the fiscal level, may mga clarificatory question ng kabilang parte na binibigay mo lang sa fiscal at tinatanong mo yung respondent. Kaya hindi po pwede yung ad cautelam na yun lang nag-submit sila ng ad cautelam. May mga clarificatory questions na kailangan si Sara mismo ang sumagot with the assistance siyempre ng kanyang abogado na di kampanaryo, hindi lang di kampanilya, di kampanaryo. Kaya lang lumalabas ngayon yung kanyang mga abogado di kampanaryo, tiling-tiling na lang uli. Hindi man umarap. Hindi na di kampanilya, tiling-tiling na lang. Bumaba yung respeto ng publiko. Kahit yung nadismaya si Rufus Rodriguez na ang reading natin, pabor nga sa kanila palagi. Laging kontra si Rufus. Pero he was dismayed. Mga kababayan, sa mga actions na ginawa ng kanilang abogado,
at hindi pag-attend ni Sara Duterte. At yung mismong sagot na non-answer ad cautelam na hindi man sinagot yung 6 na articles of impeachment. 6 na articles of impeachment po, 16 na abogado, ni isa walang sinagot. So ang tanong natin, ano yung pakinabang ng kanyang abogado? Anong ginawa? Napakarami nila, ni isa walang sinagot. Kung ano-anong mga technicalities yung sinasabi, mga kababayan, hindi sinagot yung mismong mga puntos na nakapalaman doon sa articles of impeachment. Tuloy natin. Bilang parte na binibigay mo lang sa piskal at tinatanong mo yung respondent because gusto mong makita yung personal knowledge niya Okay. sa mga nangyari. So- Hindi kasi legal ang pag-uusapan Very factual. I see. So, hindi pwedeng pag Hindi magpakita lang po yung legal, team of kundi lawyers factual. ni VP Sara bukas at wala po si VP Sara, hindi sila maaaring pasagutin? Kung ang issue is the legal side, baka pa pwede. Pero kung yung nitty-gritty na, talaga bang totoo yan si Yatos? Ganyan. Si BP lang nakakaalam nun. Diba? Kung doon si Piatos. Ang mga abogado, well, tinakoy parang hearsay na yun. Diba? So, iyon ang halaga nun. If VP Sara doesn't show Yes, sabi ng mga netizens, guilty kasi as charged. Sabi ni Joanna Toilier, she's not hiding any. Then proceed to the allegation. That's it, proceed. Sabi ni Pete Egar, hatulang guilty at ikulong sa National Mental Health Facilities. Sabi ni Ralph Adigos, guilty po siya, Your Honor. Sabi ni Tirso Sirano, very good opening statement from Justice Committee Chair Luis Tro today at the start of the impeachment hearing. We will hold the public officials accountable while we continue to deliver public service via good governance. Ginagawang palusot, pati yung Iran War. Para hindi sagutin yung mga akusasyon, yung pagbabanta at paglustay ng confidential funds, ginamit pati yung krisis na shield. Puro palusot, mga kababayan.